Bakit sa dalawang pagkakataon nagawa namin? Dahil lamang sa pagsisikap namin na hindi mamislead ang tao. Kami na ang gumawa. Ito po ang paraan, alam nyo naman eh. I-report ng user sa Meta sa Singapore. Meta Philippines delegates it to our third-party fact-checker. From the third-party fact-checker feedback, Meta in Singapore will take down degrading yung mga findings na yun. Bakit hindi nyo magawa yun? Bakit po kami nagawa namin? And we successfully took down at least 2 fake news. Attorney? Tulad din po na sinabi ng PNP kanina, nagagawan po kasi ng request sa mga social media platforms. Pero hanggang dun lang po kasi yung kaya namin gawin, hanggang mag-request. Tapos Kasi nagawa nga namin 2 beses. The question is, how come we did it before you can do it? Nagawa po namin. Pero ayaw na namin pong gawin dahil dapat kayo pong gumawa to protect us. Ang dami po ninyo eh. You are there to simply protect people. Po natin ang Vera Files. Magandang umaga po. Alam mo maganda itong hearing kasi at least marami tayong mapaliwanag kung maraming points na ni-raise si Senator Marcoleta. So isa-isahin Cited. natin. Number 1, ito pong ginawa nila tungkol kay Orly Gutesa. Orly Gutesa is a witness in the Blue Ribbon Committee. He was the lone witness. He was the lone witness who connected the dots between Saldico and Martin Romualdez. Ngayon gumawa sila ng fake news. Orly Gutesa breaks silence. Pinilit lang ako ni Defensor at Marcoleta. So, ang ibig sabihin nito, gusto nilang palabasin na yung sworn statement na ginawa ni Gutesa before the Blue Ribbon Committee is a fake one. So, hindi ba importante sa inyo na i-fact-check nyo ito o hindi? No, you have to answer me. Hindi importante ito. Advice ko lang po, refer niyo po lagi sa chairman. Opo, para po hindi po tayo masyadong uminit, baka umapoy. Gawa ni Senator Marcoleta, yung maganda yun. Yun talaga dapat gagawin ng bawat tao. Kaya dapat mas marami pa ang katulad ni Senator Marcoleta na siya na mismo ang nag-fact check. Trabaho ko Tanong yan, ko po dapat. kayo eh. So tama po yung So ginawa kami niyo. pa po ang gumawa ng Recommend. paraan. Imbes na kami mag-rely sa inyo at para lang mapabilis sa Meta na i-take down ito. Okay, hindi po namin kino-question kung ano po yung trabaho ng fact-checker. Pero sinasabi ko po itong 4 na instances na ikinukwento ko sa umagang ito, pare-parehong peke. Itong pangalawa naman, sinasabi sinabi ko raw na Noche Buena, walang kwenta. Wala po ako sinasabing ganun. Ni Noche, wala po ako sinabi. Ni Buena, wala akong sinabi. Bakit po sila nagkalat ng ganito? Hindi po importante sa inyo to. Pangatlo po, ayan po, binaabutan po ako di umano ni dating Pangulong Duterte ng Red Horse. Alam naman po ninyong peki ito eh. Hindi rin po inyo pinak-check ito. Kami na naman po ang gagawa ng paraan ito. Pangapat po, ito nga. Nabigla raw po ako, natanggal na pala ako sa Senado, hindi ko pa alam. Madam Fact-Checker, lahat po ng ito hindi totoo eh. So ito pong dalawang natitira, kami na naman po ang gagawa ng paraan para lang ma-take down ito. Yung pong dalawa kasi na-take down na namin. Pero kami lang po ang gumawa. Hindi po ba kawawa naman kami? Sige po, Miss Ellen. Opo. Yung ginawa niyo. So, Hindi ko po sinasabi sa inyo, Mr. Chair, kung tama ang ginawa ko o hindi. Kinukwento ko po sapagkat kailangan po namin gawin para hindi ma-mislead ang tao. Kaya lang nagpapatulong po kami sa inyo na sana kahit wala kaming gawin, merong mga opisina gagawa ng mga ganito para sa ating lahat. Para sa kapakanan ng buong mamamayang Pilipinas. Ito po yung problema eh. Miss Gemma Mendoza. Opo. Hello.
Mr. Chair, thank you for acknowledging us. First of all, salamat po sa mabuting senator tungkol na pinakita niya yung mga examples na yon ng potential na ng fake news tungkol sa kanya, ng disinformation Thank you, tungkol Mr. sa Chair. Oh, kanya. tama po. Maganda po Po, yan. Nandito po yan sa ating troll farm, anti-troll farm. Mm. Napaganda po ng mungkahi po ninyo, Senator Raffy. Meron pong hindi naasagot kanina. Opo, maganda po yung tanong ni Senator Marcoleta. Wala po ba kayo talagang kinikilingan sa politika sa atin pong fact checkers? Una po kayo. Opo. Ma'am Ellen. Opo. I mean, as a journalist, no, kahit na, kasi marami kasing klaseng journalist, no, dapat kasi non-partisan, di ba? Wala kaming kinikilingan politika. Ang pwede mo sigurong masabing bias kami sa katotohanan. Yun ang mga Opo. criteria. Katulad tsaka po sa ngayon, facts, ma'am. yun ang- Nasabi na po sa inyo ng harapan na sinasabi niya fake news yun. Pwede po ba niyong i-debunk Titingnan yan? namin kung mag-fall doon sa criteria. Tapos ito pa, hindi kami nagti-take down, di ba? Nasabi ka din ni Gemma, kami ay nagka-classify false, fake, misleading, mga ganon. So, isasubmit namin yan sa Facebook. Facebook ang nagti-take action. Hindi kami Medyo nagdi-delete, pagkaganyan po hindi kami katagal kasi. nagti-take down. Medyo matagal yan, ma'am. Mr. Tagal. Chair, Ano naman? Sige po, Senator Marcoleta. Minsan, dun sa 24 hours mo sabihin. dun sa 4 na fake news na aking inilahad ngayong umaga, yung dalawa po ay hindi ko na pwedeng pasalamatan ng Vera Files kasi kami po na-take down na namin nang hindi sila nakatulong. Pero kailangan pong malaman po ninyong lahat na bago po namin nagawa yon, ini-email po namin kasi yung Vera Files at saka yung Rappler. Pero yung Rappler, binibigay rin sa Vera Files. Pero napakabagal po talaga yung action. Kaya doon sa unang dalawang sinabi kong fake news, kami na po talaga nakipag-coordinate at successfully nagawa namin. Ito pong pangatlo, partially, ay pasasalamatan natin ang Vera Files kasi po kahit papano, ang ginawa po nila, dinemote po nila. Pero hindi entirely po nakatulong yun. Kasi pag dinemote po yun, ang ibig sabihin nun, meron pa rin pong makakakita, ngunit kokonti na lang. So hindi talaga buong-buo na aalisin nila. Yung po yung tinatanong ko sa inyo, Madam, ba't kinakailangang i-demote ninyo? Alam ninyong completely fake po ito eh. Talaga pong hindi kayo ang nagte-take down, alam namin yon. Ngunit kapag kayo nakipag-coordinate sa Meta sa Singapore, sila pong magte-take down. Kagaya po ng ginawa namin sa unang instances. Yun po yung aming gustong sabihin sa inyo. Bakit kami nagawa namin? Samantalang kayo ang may direkta pong may communication. Bakit kailangan po natin pagtalunan pa ito? Kasi siguro si Gemma. Miss Gemma Mendoza. I-clarify lang po natin. We don't communicate with, it would be impossible for us to communicate with Meta for every piece of thing that Tingnan ng mga we fact check. Mr. So, Chair, ako do po that. naniniwalang hindi po nyo kaya lahat tingnan. Pero yung mga bagay na nire-repair po namin sa inyo through email, dapat tingnan naman po ninyo. Hindi namin gagawin yon ng ganun-ganun lang. Kaya namin kinakasangkapan kayo at gusto namin tulungan nyo kami dahil mali nga po itong ginagawa nila. So, we are not asking you to look at every fake news in the entire universe. Ang sinasabi namin, pag kami nakipag-communicate sa inyo through email, pansinin nyo naman kami. Pero itong naunang ang ginawa namin, ang tagal-tagal, kaya nga po kami na po ang gumawa ng paraan. Ayoko na pong ulit-ulitin ito. Itong pangatlo, kaya sabi ko po sa inyo ma'am, partially, nagpapasalamat kami dahil dinemote ninyo kahit papano. Pero ang gusto namin talaga, mawala na. Tama po, yun po yung gusto namin. Wala nang pong debate ron. I-explain ko lang. Nakikipag-debate ka pa sa akin, ma'am. Pinapasalamatan na nga kita kahit partially. Hindi ako O kaya nga, pakinggan Ma'am mo muna Ellen. ako. Makinig ka muna. SP, opo. Pero i-explain ko sa iyo Hindi pa nga ako tapos eh. Sandali lang po, Senator, sandali lang po. May Sige. sinasabi po si SP.
Sige, baka konektado naman kasi sa sinasabi ni Senator Marcoleta to. So if you don't mind, Mr. Chairman, at Senator Dante does not mind, yun yung negative side na pinag-uusapan natin sa mga fact-checking ninyo. Dapat pina-fact check nyo rin naman yung positive. Hindi po ba? Like for example, may isang senador nagyayabang 300 daw ang binasa niyang batas. Hindi naman totoo. Hindi nyo sina-fact check yun. Yung mga ganon. I'm just giving an example. Hindi ba dapat Tama po, fact check? SP. Pati yung mga account na comment ng comment tapos naka-lock profile. Hindi rin tama yun. Salita ka ng salita tapos hindi ka naman pwedeng sagutin. Yun mga bagay po na yan ang mga dapat natin pong ihakbang. Kasi about po, fake news. kaya Senator po Marcoleta, tinatanong ito opo. dahil kung hindi po nyo mate-take down ng mga fake news na nire-report namin, nandito po ang ating Senate President. Baka tanggalin po niya yan. Ilagay na lang po natin sa makakatanggal po ng mga fake news sa madaling panahon. Hindi po yung nagtatagal. Fact check. Tapos baka po pwedeng sa next na meeting may meta dito. Opo. Mr. Chair, siguro, sabi niyo po kasi kanina hindi lahat na-fact check ninyo. So, is it a problem of competence or your ability to fact check all things that go to the internet? Kasi kung talagang imposible naman yon, so what is a fact checker for? Kung hindi nyo naman talaga mapafact check lahat. Kagaya ng nangyayari po ngayon. Ano po yung limitations ninyo if there are limitations? Nagdi-fact check. Fact checking. Mr. Chair, we were informed that Verifyles and Rapplers are the ones employed by Meta to be the fact checkers. That is true, Mr. Chair. So We you have an admitted- arrangement. You admitted the obligation for Meta to fact check. We do not have, Mr. Chair, the obligation to fact check all content on Facebook. That is impossible, and we don't even Kaya nga see all tinatanong ko content. po sa inyo, what is your limitation kung meron? Kasi sabi nyo, you are a fact checker. Mm-mm. So, kung hindi nyo lahat mapa-fact check, ano po yung limitations para malaman namin? The limitation is volume, as I mentioned po, Mr. Chair, and that's the reason po why, as my colleague was pointing out, So lahat po we talaga. probably fall on the limited area of your fact-checking responsibility. Kagaya nito, 4 lang po yung sinasabi ko, pero hindi pa na fact-check on time. And it needed us to do it all alone by ourselves para lang po maproteksyonan kami. Mr. Chair, when I just checked my inbox and I was looking for the link to those posts. I don't see links to those posts when I checked my inbox. It's possible na hindi po namin siya nakita. So, if the good senator would send us the links to those posts, we will have a look at them. As we do when we receive emails concerning these things to fact check. So Mr. Chair, it is the problem of Meta itself. Kasi kami po, nag-email kami sa Meta. And I think Meta simply endorses to you as fact checkers. Kung hindi dumating po sa inyo, talagang may problema po tayo, Mr. Chair. Pinaka-problema talaga ang Meta. We can show you the emails that we have sent to Meta because of this. Kasi importante sa atin na wag ma-mislead ang ating mga kababayan. Napakarami po talaga nilang nilalabas. Mr. Chair, that's The fact checkers are limited in the sense that they cannot totally fact check anything that goes into the internet. We are in this situation at present. So magtatagal po bago natin ma-address lahat ang problema na may kinalaman sa fake news. Sa ngayon, wala po tayong magagawa. Is that the state of affairs now? everything. With respect, Chair, while Mr. we Chair, are talking, what happens now with the fourth fake news? Naunahan po si Senate President. Ang sabi po nitong pang-apat na fake news, Yarina Marcoleta na bigla sa mabigat na hatol sa kanya. Tanggal na sa Senado. Hindi pa po alam ng Senate President ito eh. Siguro What are we going to do with this fourth fake news? hihingin na po Harap po kayo natin. lahat. if the senator will Sandali na send po. the link, Hihingin na po natin ang
ang statement po ng ating SP para maisulat nyo na po. Totoo po bang wala na sa Senado? Hindi po, buhay na buhay. Narito, kasama po namin. Yan po, galing na po sa bibig ng ating Senate President. Sana po sa lahat po ng may social media, sana po mapakalat na po na hindi po totoo yan at isang fake news yan. Pero maging realistic tayo. Kung nagawa ng Singapore, ba't hindi natin pwedeng gawin? Pare-pareho naman siguro yung level ng technology. Sa ngayon, baka ang ating po kasing pinoproblema yung paglaganap at yung pagbaka sa kanila ay parang wala tayong, parang helpless po tayo eh. Ang bilis po nilang mag-upload ng mga fake news. Katulad po na binabanggit ko kanina yung Gutesa, ano po, talagang pinagtiyagaan po namin na kami na yung humanap do sa tao. At nung makita namin, sinabi namin sa kanya na hindi ka rin makakaalpas yung mahabang kamay ng batas, hahabulin ka rin namin. At dahil doon, tinanggal niya po. Alam po ninyo, pag nakikita nyo, pag tinignan po niya yung account niya, mapapansin nyo, troll po ang ginamit niya kasi puro Vietnamese at mga Arabo po yung yung nandoon eh. Nag-share. Nag-share po lahat, puro Arabic at saka Vietnamese. Kukunti po yung Pilipino eh. Kaya po yung mga fact checker natin kung madali, ang dali naman po checkin yun eh. Hindi ko naman po sinasabing lahat po checkin ninyo, pero kung kayo po ay tumanggap naman ng responsibilidad na maging fact checker kayo, hindi naman po namin inahangad na lahat po ay ma-fact check ninyo. Ngunit kahit na po siguro yung mga unang nakipag-communicate sa inyo sa magitan ng email, sana po unahin din ninyo sapagkat kaya naman kami nakikipag-coordinate. Gusto po naming makatulong din sa ikasusog po ng lumalaganap na fake news na nakakapag-mislead po sa ating mga kababayan.